Iminungkahi naman ni Senate Basic Education Committee Chair Wing Gatchalian na ipagbawal ang paggamit ng cellphone at iba pang electronic devices sa oras ng klase. Kaugnay po niyan ay makakausap natin si Senator Gatchalian. Magandang hapon po sa inyo, Senator. Good afternoon, Ruth. Magandang hapon sa ating mga televiewers. Pakikwento lang po sa amin, ano po ba itong inyong panukal at paano kaya i-implement yan, Senator? Actually, itong panukalan nito ay marami na rin nakukuhang suporta lalo na sa ating mga magulang. Yung mga nakakausap kong mga magulang, nakikita nila yung kaibahan ng sitwasyon ngayon kung saan yung mga bata ay laging nasa cellphone. Kahit na break na nila o kahit na dismissal na nila, ay nasa cellphone pa sila imbes na nag-aaral o nakikipaghalubilo o nakikipagkaibigan. Kaya nakita ko itong recently lang may nabasa nga akong isang artikulo sa Amerika na marami na rin mga states ang nagbaban ng cellphone sa loob ng kanilang paaralan. So Senator, paano po ito? Gusto nyo, kasi may ibang schools naman talaga, minsan hindi na pinapapasok yung cellphone or iiwan sa labas ng classroom. So gusto nyo parang magkaroon talaga ng parang uniform na yun na, nabatas na po talaga. At may parusa. Tama. Oo. Correct. Gagawing uniform to para private and public school kasama. At ang konsepto dito ay huwag nandalin yung cellphone sa loob ng classroom o kung dadalhin man sa loob ng classroom, hindi gagamitin sa loob ng paaralan. Para hindi na nakaka-distract at nakakaubos ng oras ng bata na laging nasa cellphone na lang, nagso-social media, nag-games at nawawala na yung social skills ng bata. In fact, ngayon, pag iikot ka sa mga restaurant, karamihan ng mga bata, iba, musmus pa lang, nakatutok na sa cellphone nila. Imbis na nakikipag-usap sa mga magulang o sa lolo at lola. Sa school, mas grabe dahil hindi naman na-monitor ng ating mga guro yung ginagawa ng ating mga estudyante pag naka-break na at recess. Pero yung gusto ko lang po malaman, ba't kailangan pa pong gawing batas? Kasi halimbawa, for example, in terms of penalties, paano po yan? Kasi kung pwede naman pong gawing ordinansa na lang halimbawa ng mga syudad or even the DepEd, maglabas na lang po ng regulasyon. Pwede naman, no? Pwede naman gawin to through executive action. Ang DepEd pwede nilang gawin. Alam ko, ang DepEd meron ng patakaran na bawal gumamit ng cellphone sa loob ng classroom, both student and teacher. Kaya pwede naman gawin through executive action. Pero mas gusto natin mas matibay pa at gawing batas para mas matibay at mas malawak yung sakop nito. At meron rin kaukulang penalty kung ang paaralan hindi mag-iimplementa ng ganitong patakaran. Hindi naman ho kaya, minsan kasi may mga insidente rin ng panghaharas, baka kung madagdagan yung mga ganyang regulations, pangharas sa mga guro, sa mga estudyante, hindi ko ho kaya maging, magkagulo pa lalo sa mga ganyang issue? Ang mga eskwelahan naman, pwede gumawa sila ng sarili nilang rules and regulation. For example, kung may emergency, saan pupunta yung bata para tumawag? O kung merong yung magulang gusto nilang tawagan yung kanilang mga estudyante, pwede silang may tatawagan sila. Pwedeng gumawa ng rules and regulation ang paaralan para maging maayos yung pag-iimplementa nito. At kung meron mang mga emergencies, meron silang procedure para rumisponde sa mga emergencies. Kung sakali nga po, ano po ito? Sa elementary lang? Or ano po yung gusto nyong masakop ng mga na edad ng mga estudyante? Ang proposal natin, basic education. So, ibig sabihin, kindergarten hanggang grade 12. Isa pa po, Senator, dahil nandiyan na rin kayo, committee nga kayo ng basic education sa head, no? Ano po yung reaksyon nyo kaya dito sa pinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos na isama na po itong bagong Pilipinas hymn at pledge sa mga flag ceremony? Binasa ko itong executive order at ang nakasulat dito para ma-promote yung brand of service ng administration. At natatandaan ko mayroong isang launching, inilunsad itong bagong Pilipinas brand of service. At ang ibig sabihin nitong brand of service ay nakatutok sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi pahihirapan yung ating mga kababayan kung meron silang mga kahilingan o application at mabilis at epesyente yung pagbibigay ng serbisyo. Para sa akin, maganda ito na
na ito ang brand of service ng administration. Pero importante rin na yung mga nagbibigay ng service, yung mga lingkod bayan, yung mga nagtatrabaho sa gobyerno, gawin rin nila ito at isabuhay rin. Iba ho kasi yung brand of service, iba yung isinasabuhay yung brand of service. Kaya nakita ko ito ay isang paraan na para laging matatandaan na mga lingkod bayan, mga civil servants, mga nagtatrabaho sa gobyerno, na ito na yung bagong brand of service. Ito na yung bagong uri ng serbisyo na ipapakita natin at ibibigay natin sa ating mga kababayan. Kaya para sa akin, maganda ito na laging natatandaan, laging binibigyan ng paalala yung ating mga lingkod bayan na ito na yung bagong direksyon pagdating sa pagbibigay ng serbisyo. Huli na lang po, isa pa ulit ibang issue dahil kasama na rin namin kayo. Dito po sa investigasyon ng Senado tungkol sa Pogo, alam ko nagkaroon kayo ng DARE. Dito kay Mayor Alice Go na magpa-DNA test. May update po ba or may abiso po ba mula sa kampo niya tungkol dito? Wala kaming nakukuhang impormasyon kung ito ay mangyayari o hindi. Nabasa ko lang sa media na handa raw naman siyang gawin ito. Pero sa information namin galing sa Bureau of Immigration, wala na dito si Miss Lin Wenyi. Bumalik na siya sa China noong May 20. At kahit na pumayag si Miss Alice Go o si Mayor Alice Go, hindi na magagawa to dahil wala na yung alleged mother niya. Pero sa ngayon po, ano yung gusto yung ipunto doon sa magpapatuloy pa rin po na investigasyon? Sumagot na po yung PAGCOR na hindi naman daw po sila dapat ituring ang POGO operations as a national security threat. Ang nangyayari kasi ngayon itong mga lisensya na binibigay ng PAGCOR, ang nagiging daan o nagbubukas ng pinto para makapasok itong mga criminal syndicates, itong mga sindikato para sa ating bansa. Pag nabigay ka ng lisensya, unli na unli na yung mga taong pwedeng pumasok dito. Basta mag-apply lang yung licensee ng mga permit at pwede na sila magdala dito ng daan-daan o libo-libong mga taong magtatrabaho sa kanila. Ang problema, kahit tanungin natin ng Bureau of Immigration, walang nag-iimbestiga kung itong mga libo-libong taong pumapasok, itong libo-libong dayuhan na pumapasok, ay may criminal records o hindi. At kadalasan, dahil nga ito ay sugal o gambling, marami sa kanila may connection sa mga illegal activities o marami sa kanila mayroong mga warrant of arrest, may mga kaso sa abroad. Kaya sa madaling salita, itong lisensya na binibigyan ng PAGCOR, ang naging daan para dito sa mga dayuhan na pumasok sa ating bansa at naging daan para sa mga illegal at sindikato na pumasok sa ating bansa. At wala rin nagche-check kung sila ay nagtatrabaho pa doon sa Pogo o nakawala na. Kaya dito sa insidente sa Porac, makikita natin na napakadaming mga trabahador doon na palipat-lipat lang sila. Okay. Nagtatrabaho sa Bamban, pupunta sa Porac, pupunta sa Las Piñas, pupunta sa Pasay. Pare-pareho lang, lumilipat-lipat lang yung kanilang pinagtatrabahuhan. Okay. Maraming pong salamat kay Senator Win Gatchalian. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.